pera, kwarta, salapi, datong. Ano man ang tawag dito, ito ay pinagbabanatan ng boto ng marangal at kinukurap naman ng mga kurap. Ninanakaw ng mga magnanakaw. Ito ang dahilan kung bakit maraming scam sa gobyerno. Pero sa mga lugar na tulad nito, ang pera ay isinusugal ng legal. Yun nga lang, may mga taong pupunta sa casino hindi para tumaya. Si Jose Vigoa ay isang dating Cuban commando na naging cocaine dealer na rumaraket din bilang holdapper. Hindi naniniwala sa sugal si Vigoa. Dumedepende lang ito sa kahera ng kasino para sapilitang humubra ng pera. The Bellagio, ang crown jewel ng Las Vegas Strip sa Nevada, USA. Nagkakahalaga ng Bellagio ng $2 bilyong nang una itong itayo sa halos 500 square meters itong compound. Isa ito ngayon sa mga pinakasikat na hotel at casino sa mundo. And the Bellagio is just a first-class and beautiful property. The water feature alone in the front is probably one of the most visited sites in America. Taong 2000, dito rin sa Bellagio, nangyari ang isa sa mga pinakamalupit na holdapan sa kasaysayan ng Las Vegas. Magtataka ka ba? Sa milyon-milyong dolyar na nagpapalipat-lipat ng kamay sa mga mesa ng kasino nito araw-araw, maituturing ang Bellagio na isa sa mga pinakamayaman at pangunahing target dito sa Vegas. Pero isa rin to sa mga pinakamahirap pasukin. Mula sa overhead hidden camera sa kisame hanggang sa pinhole lenses na nakatago sa mga dingding at countertops. Mahigit 2,000 kamera ang nagmamasid sa halos 150,000 square feet na kasino ng Bellagio. The only place you won't find a camera is in your room, your guest room, or in the restrooms. We have 30-time zoom capability on all of our cameras that move, that pan, tilt, and zoom. So you could literally, from a 15, 20-foot ceiling, see the time on somebody's watch. Pero sa kabila ng matinik na seguridad na ito, sa 10 taon ng Bellagio, ilang daang beses na rin ito pinagtatangkaang maisahan at nakawan. Lahat ng mga ito pumalpak, maliban sa isa. Ang pagnanakaw ng mamang ito sa main cash cage ng Bellagio, ang kulminasyon ng isang crimes na tumangay ng milyon-milyon, kasama sa listahan ang 5 pa sa pinakamalaking kasino sa Sin City. Jose Vigoa is definitely the greatest casino robber in Las Vegas history. Ibinanganak sa Caimito del Guayabla, Cuba, si Jose Vigoa nung bisperas ng Pasko noong 1959. Lumaki siya na busog sa kontra-Amerikanong filosofiya ni Fidel Castro. 13 taong gulang siya nang ipadala sa USSR para sa 6 na taong military training. Pagkatapos ito, naging commander ng isang special Cuban combat platoon si Vigoa na nakipaglaban sa Afghanistan. Pero noong 1980 Mariel Boatlift, isa si Vigoa sa mga Kubanong tumakas papuntang Amerika hanggang sa makarating siya at nagpa siyang maniraan sa Las Vegas. Pero tulad ng karamihang nakipagsapalaran dito, naging masalimuot din ang buhay ni Vigoa. Noong 1989, naaresto siya sa pagbebenta ng cocaine. He was part of a sting operation where undercover FBI agents infiltrated Cuban drug dealers. He was arrested and charged with drug trafficking. Fast forward tayo, December 1996. Pagkatapos makulong ng 7 taon, balik sa mga kalye ng Las Vegas si Vigoa. Wala ni 5. Under probation at tila galit sa mundo. He was a man who felt like he was owed something in this world, and he had no problem reaching out and taking it, and it didn't matter what it took to do that. Kasama ang mga kaibigan sila Oscar Cisneros, Luis Suarez at Pedro Durante, nagbuo si Vigoa ng isang Soviet-style military training camp sa gitna ng Nevada Desert.
Bagoa with these guys that he recruited through this training to kind of gear them up to the level that he thought they needed to be. He taught them, right from wrong, how to hold a weapon, how to shoot a weapon, and apparently they trained every few days. Sa loob ng isang linggo, nahasa agad ni Vigoa ang grupo upang maging isang mainam na strike force. Kasunod nito, nagsagawa si Vigoa ng surveillance sa iba't ibang hotel, casino at armored car depot. Minamanmanan ang seguridad sa mga ito habang inaalam kung paano gumagalaw ang pera at kung saan may magagandang escape route. They chose hotels that had a favorable escape route. They chose the hotels that were close to the freeway, that they knew they had a clear exit. Matapos ang 3 buwang pagplano, pinili ni Vigoa ang kanilang unang target. At hindi ito isang pipitsuging casino lang. Ito ang MGM Grand. I think part of Jose Vigoa's lure was the fact that he wanted to make the headlines, he wanted to be the man. September 28, 1998, 11:26 a.m. Pumasok sina Vigoa at Cisneros sa MGM Grand. Nakasombrero at sunglasses ang dalawa. Hindi halata ang karga nilang Glock at kalibre 45 baril. Makikita sa video na naglalakad sa gitna ng kasino ang dalawa papunta sa isang exit. Doon, isang armored truck na binabantayan ng dalawang gwardya. Ang kararating lang at naghahandang maghatid ng pera mula sa kasino papunta sa isang malapit na bangko. Pero inambush sila Vigoa at Cisnero ang mga gwardya sa isang daanan malapit sa parking garage. Kinuha ang kanilang mga baril at tumakas tangay ang isang bag na may lamang $1.5 million na cash at tseke ng kasino. Ang buong pangyayari, wala pang 1 minuto. They went in there, went right to business, and got the hell out of there. Sa bilis at linis ng trabaho ng dalawa, hindi nagkaroon ng ideya ang mga pulis, Las Vegas, kung sino ang mga salarin. Matapos ang trabaho sa MGM Grand, sinimula ni Vigoa at ang kanyang mga kasamahan ang kanilang susunod na misyon, mas planado at mas maambisyon kesa sa MGM. Ito rin ang sinasabing pinakamalaking nakawan ng sasakyan sa kasaysayan ng Las Vegas. Dala ang isang car carrier. Nagpanggap si Vigoa ng mga empleyado ng isang rent-a-car company. Sila kunwari ang maghahatid ng mga sasakyan sa mga nag-aari kila nito. The stolen rental car is virtually impossible to trace because they're not somebody's car per se. They get stolen quite a bit. Pero hindi binibenta ni Vigoa ang mga sasakyan sa black market. Plano niyang gamitin ang mga ito na getaway cars sa mga susunod na pang-hold up na kanyang pinaplano. Gamit ang kanyang bahay bilang safe house, nagsimulang makapangolekta si Vigoa. Hindi lang ang mga nakaw na kotse, kundi pati rin ang mga iba't ibang klaseng semi-automatic handguns. Mga AK-47, MAC-90, Russian sniper rifles at mga granada. Handa na si Vigoa at ang kanyang grupo sa kanilang susunod na target. June 28, 1999. Ilang mga security guards ang kasalukuyang nagkakarga ng pera sa isang armored truck sa may service entrance ng sikat na Desert Inn at Casino. Armado ng mga AK-47 at suot na ski masks at bulletproof jackets. Ginulantang sila ng grupo ni Vigoa. The process they used at the Desert Inn was they waited for the drivers to exit, and then when they did, they tried an ambush. Laking gulat ni Vigoa dahil tila hindi nasindak ang mga gwardya at lumaban pa sa kanila. The guards were able to exchange gunfire in the process of getting back to the truck while being fired upon. Dalawa sa mga gwardya ang nasugatan habang naubusan na yata ng swerte sa Vigoa na napilitang tumakas ng walang perang dala. Ganun pa man, mukhang naging epektibo ang bago nilang getaway plan. They would use a vehicle for the robbery, then they would go to a predetermined location, exchange that car for a car they had parked there, drive it a short distance and change cars again. So even if somebody called in and said they were in a red truck and they got in a blue car, well, the blue car is going to be dumped and off they go. Ilang buwan lang ang lumipas at tumira na naman ang grupo ni Vigoa sa isa na namang sikat na landmark sa Las Vegas, ang Mandalay Bay. Jose Vigoa was carrying 2 guns. Oscar Cisneros was the person who took the money from the security officers. They exited the hotel and took off in a stolen vehicle which was parked in the valet parking area. Halos 100,000 ang nakamada nila Vigoa sa Mandalay Bay. At muli, walang kaide-ideya ang mga pulis at security officers kung sino ang mga salarin. They were sophisticated crooks with a mission. These were meticulous, strategically planned robberies.
Sa lugar na ito ng mga gangster at mga makapangyarihang negosyante, naging malaalamat ang lakas ng loob ni Vigoa. Ano ba ang pangarap mo sa buhay? Makakain sa mahal na restaurant. Nanalo ka na naman! 184 pesos. Hindi na siya si Vigoa sa $1.2 million na nakuha niya sa MGM Grand Casino. At tulad na isang sugarol, pinagulong pa niya ang kanyang swerte at sunod-sunod na bumanat ng iba pang kasino. Hindi niya pinaligtas ang Malacanang ng mga kasino sa Las Vegas, ang Bellagio. Nanalo na naman ako. This will go to your education. March 3, 2000. Sumabak na naman sa isang misyon si Vigoa at ang kanyang mga kasamahan. Pero ang isang ito, medyo dehado at muntika ng matuluyan ang grupo. Sa Henderson, isang suburb sa Las Vegas, inambush ni Vigoa ang isang armored car na kumukuha ng pera mula sa isang tindahan ng damit. Jose Vigoa knew what time security or armored car drivers would arrive to pick up the previous day's receipts. Muli, nanlaban ng mga gwardya. Pero sa pagkakataong ito, pagdukot pa lang ng baril ng mga gwardya, ay pinaulanan na agad sila ng bala ng AK-47 ni Vigoa. Dahil sa pamamaslang umakyat sa listahan ng mga wanted sa Las Vegas, si Vigoa, siya ay biglang naging public enemy number 1. When he killed those armored car guards, a lot changed. It's one thing to go in and take some money. It's another thing entirely to kill a family man and a 19-year-old kid and gun them down like dogs in a parking lot in broad daylight. Wala man lang pinakitang pagsisisi o pag-aalala si Vigoa sa pangyayari. Hindi siya nagtago. Nanatili siya sa kanyang bahay at sa sala niya pinaplano ang mga susunod na misyon. Wala pang isang buwan matapos ang massacre sa Henderson, nagsimula na naman si Vigoa. Ang kanyang target, ang pinakabagong casino sa Strip, ang New York, New York. Alas 4:30 ng madaling araw nang gulatin ng Vigoa at Cisnero ang dalawang gwardya na may dalang isang malaking cash cart malapit sa main vault ng casino. Dinisarmahan nila ang mga gwardya at kasuwal na inilabas ang cart sa front door ng casino kung saan may nakaabang na getaway van. You have to travel a great distance to get in and out of the hotel. There are security officers throughout these hotels, and so it's not easy, but Jose Vigoa was able to do it. Isa na namang high-profile na casino at isa na namang perfect getaway. Sa loob ng 2 taon, nagawang pasukin ni Jose Vigoa ang 3 sa pinakamalalaking casino sa buong mundo. Para sa lokal na pulisya, patindi ang pressure para mahuli ang pinakamalupit na magnanakaw sa kasaysayan ng Las Vegas. In our community, it's not uncommon for some of the high power brokers to pick up the phone and call the sheriff and say, "What are you doing? Why isn't this done? Why are these guys still out there?" Habang nagkakandara pa ang mga otoridad na mahuli ang grupo ni Vigoa, abala naman ito sa pagpaplano sa susunod at pinamalaking target, ang bagong bukas noon na Bellagio. Ang pinakamaganda, ang pinakaglamoroso at pinakamodernong kasino noon sa buong mundo. Kung titingnan ng higpit ng seguridad at ang makabagong surveillance system ng Bellagio, parang isang suicide mission ang pumasok at magnakaw dito. Pero hindi ito alintana ni Vigoa. He was fearless. He was not afraid to be killed or kill himself, and he had no respect for life whatsoever. June 3, 6:26 ng umaga, pumasok si Vigoa sa Bellagio at dumire-diretso sa main cash cage nito. May suot siyang gloves, sunglasses at baseball cap. Sa surveillance room ng Bellagio, napansin agad siya ng security chief na si Brian Zink. He was wearing a dark-colored sweatshirt, a beige-colored hat. He had sunglasses on and black gloves, which is one of the things my operator picked up on right away. It's June in Las Vegas. You don't see many people wearing that kind of bulky, heavy, hot clothing. Pero hindi napansin ng security ng Bellagio ang mga kasamahang sina Oscar Cisneros at Luis Juarez na pumasok ilang sandali lang kasunod ang kanilang leader. Nagkita-kita ang 3 sa main cash cage ng casino at mabilis na dineklara
ni Vigoa ang hold up. Agad na ilabas sila Cisneros at Suarez ang kanilang mga baril. Sabay lundag papasok sa counter. Madalian na lang nilimas ang pera at idrigay sa mga dala nilang bag. Samantala, habang nagsisilbing lookout si Vigoa, itinutok ng security ng Bellagio ang lahat ng malapit na surveillance cameras sa nagaganap na holdapan sa main cage. I then assigned my lead operator as primary, which means my other two operators would set up camera shots and call them out, so we had unlimited coverage on one monitor. Wala pang isang minuto ang tinagal ng grupo sa cash cage. At kahit ilang dosenang surveillance cameras na ang nakatutok sa bawat galaw nila, nahirapan pa rin ang security guards ng Bellagio na harangin si Vigoa at ang kanyang mga kasama. Nakuha pa ngang dumaan si Cisneros sa isang change booth para mangupit pa ng dagdag na pera. From the time they came over the counter to the time they exited the emergency doors, it was right around 2.5 minutes. They were in their van within 3 minutes. So it was very quick. Sa sobrang bilis, hindi sila inabutan ng security guards at tuluyang nakaalis ang kanilang getaway van. Matagumpay na napasok ni Vigoa at ang kanyang mga kasama sa pinakamalaki at pinakaprotektadong kasino sa buong Las Vegas. Tangay ang halos $200,000 dolyar na cash. I mean, they'd already crossed so many lines in our community, but the Bellagio, that was not only bold and brazen, but offensive to people. That was our new flagship. You didn't go in there and cause trouble. Kung susumahin, sa kanilang nakaraang 6 na misyon, mula sa operasyon sa MGM Grand hanggang sa Bellagio, umaabot sa halos $2.2 million ang kabuuan nilang naiuwi. That was supposed to be the greatest security there was, and they got out. It was confusing for people. You know, how could that happen? Why did that happen? How did they get away? Ang hindi alam ni Vigoa, hindi kasing perpekto ang kanilang naging pagtakas gaya ng kanilang inaakala. Parang isang Wild Wild West outlaw to si Vigoa. Walang takot, sugod lang ng sugod. Ang diferensya nga lang, Tol, punong-puno ng high-tech camera sa mga kasino ngayon. Lahat ng sulok ng Bellagio, merong camera. At hindi lang basta camera, kundi high-definition camera. Yari ang tuition ni Junjun. Ano to? Sige. Sa kanilang nakaraang 6 na misyon, umabot na sa halos $2.2 million ang kabuuang natangay na magnanakaw na si Jose Vigoa mula sa mga pinakamalaking kasino sa Las Vegas. Pero sa huli nilang operasyon sa Bellagio, ang inakala nilang perpektong getaway, may sabit pala. Kuhang-kuha noon ng high-definition surveillance cameras ang bawat galaw nila habang nasa loob ng kasino. The Bellagio that day had the ability to zoom the camera, had the ability to follow their movement. Sa isang hindi inaasahang hakbang, pumayag ang Bellagio na ilabas sa media ang surveillance footage na kanilang nakuha. Casinos don't necessarily like to release bad publicity, like a robbery taking place at their establishment. But because of who these individuals were and their suspected history of the murders, the decision was made to release those tapes to law enforcement. Kumalat ang video ng nakawan sa Bellagio at naging laman ito ng balita sa telebisyon sa buong bansa. Those cameras were crystal clear. So often we get surveillance tape from the police and you can't tell what you're looking at. It's poor quality, the images are not very good. But the Bellagio footage was like looking at a movie. It was obvious that you had a person with distinct features and you could tell if you knew who that person was, you would recognize him. Isa sa mga nakanood ng video sa TV, ang probation officer ni Vigoa na agad namang namuka ng kanyang kliyente. He came down to the FBI office and watched the first generation tape. And after watching the tape, he said, I'm 99% sure that's him. Nang silipin ng mga otoridad ang listahan ng mga kilalang kasama ni Vigoa, namukha nila si Oscar Cisneros mula sa high-def security tapes. Kitang-kita siya nang sumaglit at pumitik mula sa change booths. Alas 3 ng hapon, June 7, upang maiwasan ang sagupaan sa bahay nila Vigoa,
Hinayaan muna ng pulisya na tawagan ng kanyang probation officer si Vigoa sa kanyang pager gaya ng normal na nakagawian. Napag-alamang kasalukuyang namimili si Vigoa sa Henderson kasama ang kanyang asawa at anak. Malapit ang lugar kung saan walang awa niyang binaril at napatay ang 2 gwardya sa isang naunang operasyon. Alas 4 ng hapon, ilang saglit lang ay susugod na ang Las Vegas SWAT upang arestuhin si Vigoa habang papaalis mula sa shopping center. Pero mukhang nakatunog si Vigoa. He jumped right into my lane and I jumped in and chased him. He cuts through a shopping center and there's a fast food restaurant and some shops and it was like a movie. There were people throwing stuff, diving, grabbing their kids. Hinabol ng mga pulis si Vigoa. Isang high-speed chase na umabot sa isang residential neighborhood at lumabas sa Las Vegas Freeway sa isang business park. Sinubukang iligaw ni Vigoa ang mga otoridad. I turned up an alley to go one way and saw Jose Vigoa coming directly head-on towards me. So I took the other side of the lane, and as his vehicle passed my vehicle, I turned as hard as I could into the side of his vehicle, which sent him up on 2 wheels, and his vehicle landed across the other lane of Sunset and into a parking lot. Iniwan ni Vigoa ang kanyang mag-anak at tumakbo papalayo sa sasakyan upang takasan ng mga pulis. We jumped over a block wall that's down here, about a 6-foot block wall. Somehow we ended up getting Mr. Vigoa trapped, and the Metro police officer tackled him right here, and it took all 4 of us right here to handcuff Mr. Vigoa. Matapos mahuli si Vigoa, naaresto rin ng mga pulis si Cisneros. Sa isang aparador sa kanyang kwarto, napansin ng mga pulis ang isang tagong lalagyan. And they found the mother load. There was a secret compartment in that closet. They found assault rifles, handguns, money, ammunition, clothing, hats, sunglasses. Kinalaunan ay umamin din si Oscar Cisneros sa naging papel niya sa Criminal Strike Force ni Jose Vigoa. He spoke with FBI agents and outlined his role in every robbery. He identified Jose Vigoa. Salamat sa testimonyang ito ni Cisneros, nasampahan si Vigoa ng 40 magkahiwalay na kaso ng krimen, kabilang ang robbery at homicide. Nais ng county officials na patawan ng parusang kamatayan si Vigoa at makakamit lamang ito sa pamamagitan ng kooperasyon ni Cisneros bilang state witness. He was going to be a crucial witness in this case. Pero ilang araw bago ang kanyang testimonya sa korte, nakatanggap ng tawag ang district attorney mula sa kulungan ni Cisneros. The person we were going to use as a witness to send Jose Vigoa to death row hanged himself in his cell. Although he was a thief, a violent robber, he was going to be our witness. And it was a devastating blow to our case. Sa pagkamatay ni Cisneros, nagpasya lang ang district attorney na alokin na lang ng isang kasunduan si Vigoa. Tinanggap naman ito ni Vigoa at noong August 16, 2002, pumarap siya sa korte. Kumbinsido ang mga otoridad na handang magbigay ng plea si Vigoa at hindi magtatangang tumakas. Ganun pa man, we had SWAT officers with assault rifles escorting them from the jail to the courthouse. We had bomb-sniffing dogs examining the exterior of the courthouse. SWAT officers were stationed outside of the courthouse. He came in wearing mittens. He was shackled, hands, feet, waist. He had a stun belt on his waist that one of the officers in the room would have the remote control zapper button. Umamin si Vigoa sa 43 felony at 3 gross misdemeanor charges. Bilang kapalit, pinatawan lamang siya ng habang buhay na pagkabilanggo at hindi ng parusang kamatayan. Sa kasalukuyan, nakakulong si Vigoa sa LA State Prison, ang maximum security prison ng Nevada. And I'm sure that he's sitting in his cell, plotting the day where he can escape from prison. And he's a patient man. He is diligent, and he will work to find that one day when all the stars line up in the sky, and he is able to make his best attempt at escaping. Jose Vigoa's fatal flaw was greed.
he managed to do what everyone said couldn't be done. He robbed 5 casinos and almost got away with it. He didn't know when to stop. He successfully got away with a lot. If he had stopped, he might have been able to walk away, and he didn't. Lats. Kung may mga taong sugal ang kabuhayan, si Vigoa buhay ang isinugal. Kaya yun, Lats. Sa bandang huli, kasakiman din ang nagpabagsak kay Vigoa. Maraming ganyan sa Las Vegas eh. O bakit nalayo pa tayo? Dito sa Pilipinas, mga kasino. Pero teka, pasugalan nga lang ba? Babalik na naman tayo niyan sa mga scam sa gobyerno. Kung meron kayong malulupit na video, maaari nyo itong padala sa aming web address. Ganon din sa inyong mga comments, suggestions, at messages. At pwede nyo rin kaming subaybayan sa Facebook, Twitter, at YouTube. Ako, si Lourdes Vera. At ako, si Sean Yao. Lupit, no? Lupit.